Makakausap po natin ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Matibag. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa, isang magandang gabi po. Salamat po. Opo, so kayo po'y pinagbibintangang nag-aabogado daw para sa mga akusado sa ex-Marines issue. Ayon kay Mike Defensor, ano po ang inyong opinion? Hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung sinasabi niya nag-aabogado kasi kami ginagawa lang po namin yung aming mandato na sinampuin na namin kami. At ang nakakatuwa nga dito, dumating dito si dating Congressman Mike Defensor kasama yung asawa niya at ang kanyang abogado. Hindi naman po nagpa-interview sa aming mga ahente, pero napakahaba po ng interview sa mga media na nandirito po noong araw na yon. So sa amin po, parehas lang po ito. Meron po kaming direksyon na sinusundan na kailangan naming imbestigahan po yung buong joint affidavit at ang circumstances surrounding sa affidavit. But are all of the accused allowed to defend themselves with their own counsel? Ganito nga po yung nangyari dyan eh. Kaya mapapansin nyo po kung mapanood nyo po yung statement ni Atty. Topacio at ni Atty. Baligod. Magkasaliwat po eh. Sinasabi ni Atty. Baligod, pinayagan nila na one-on-one na interview yung bawat isa. Kahit na hindi daw tama. Sabi naman ni Atty. Topacio, highly suspicious. Bakit kailangan one-on-one? Eh alam po ninyo, siyempre pag nag-iimbestiga ka, kailangan po talagang tanungin mo sila dun sa personal circumstances yung participation nila. At kahit po sa korte, talaga pong pag maraming witness, under the rules of court, pwede mo pa nga pong pa-exclude muna yung witness, palabasin habang nagtitistigo yung isang witness na parehas yung inyong itinitestify. That is to protect the integrity of the witness and masiguro natin walang collusion po yung mga witness. Ang nakapagtaka po rito, subukan nyo pong interviewin isa-isa yung allegedly 18 Marines. Ay hindi po sila magpapa-interview. Ang nag-aabogado po si Congressman Mike Defensor at si Atty. Baligod. At nadagdagan po, may nadagdag pang kapiraso na si Atty. Topacio. So nakita po naman natin na sila yung nag-aabogado doon sa 18 Marines. So kumbaga gusto po ninyo silang isa-isahin. Ito po yung napapanood ko lamang sa telebisyon. Ano po? Sa investigasyon, kailangan isa-isa para malaman kung pare-pareho ang kwento. Tama po kasi ganun po yan. Nasa rules of court po yan eh. At nasa power po namin, National Bureau of Investigation po kami. Sana po wag limitahan yung aming powers to investigate. Dahil kung gusto po nila talagang makapunta doon sa hangarin nilang maimbestigahan yung mga taong pinangalanan doon sa joint affidavit, kailangan pong tanungin namin sa isa kung sino talaga yung inaakusahan at ano naging partisipasyon. Halimbawa po, itong sarhentong ito, ang tinetestify niya, nag-deliver siya sa congressman na binanggit. Ito namang isang militar na to, ex-militar na to, dito naman. Malinaw po ngayon yung diagram kung sino ang itinuturo nila na gumawa ng kasalanan po. Okay, so gaano po kalawak yung scope na ibinigay sa inyo ng ombudsman para maimbestigahan itong mga ex-Marines? Well, the power of the ombudsman to investigate is plenary in nature. Nasa Republic Act po yan, creating the office of the ombudsman. And we were delegated, yung powers po nila, dinelegate po sa amin. But kami na rin po mismo, yung mandato ng NBI, mag-imbestiga. Pero mabuti nga po ngayon, meron pang delegated power sa amin na imbestigahan namin na yan naman po provided sa Constitution. Nasa Constitution po yan, sa Article 13, yung pong ombudsman na sinasabi that the office of the ombudsman can delegate any agency to assist them in the investigation. Pwedeng NBI, PNP, COA, Department of Justice, at ano pa man pong agency na makakatulong sa kanila. So, ito yung ginagawa namin dito. Okay. Parehas lang po, Ma'am Corina, para lang po sa kaunawaan po ng mga tao na nanonood. Subukan po ninyo na pumunta sa pulisya at magpaimbestiga ng kaso. Meron kayong inireklamo halimbawang isang tao. Yung po bang mag-iimbestiga, kaagad tatawagin yung taong inireklamo o tatanungin po muna kayo, ano ba yung nireklamo mo? Yung personal circumstances mo, ano bang mga ebidensya mo? Diyan na po papasok. Yun po yung gusto naming malaman. Sino bang kumuha ng litrato na inyong ilagay? Ito bang litrato na to, willing bang mag-testify yung naglitrato nito? Asan ang original nito? Kapag nag-imbestiga po kami, ang duluhan po nun, magpapail tayo ng kaso sa korte. At ang pagpail natin ng kaso sa korte, meron pong tinatawag na quantum of evidence, yung pong basihan ng pag-convict. At ano po ang basihan ng pag-convict sa criminal cases? Proof beyond reasonable doubt na wala pong pagdududa dapat. Ang sabi po ni Ombudsman Remulla, nangyari daw yung umano'y cash deliveries noong panahon pa daw
ni FPRRD. Kayo po ba'y may ganito ring mga findings? Meron po. Kaya nga po gusto namin silang tanungin at i-confront sa bawat pahina ng 36 pages nilang affidavit. Nagtutugma po ang finding po ng Office of the Ombudsman at ng NBI. At totoo po yun, yung isa pong delivery na may litrato doon na nilagay yung isang kongresista, ay makikita po at mababalidate na nangyari prior to the term of this administration. Malinaw po, meron pong nagtestigo rin sa amin na yan. Okay, May so testimony na- yung findings po ninyo, Ginoong Matibag, ang publiko po ba'y mabibigyan ng blow by blow o kayo po'y maghihintay bago kayo magbigay ng inyong recommendations? Mas mabubutihin po sana namin, Ma'am Corina, na tapusin namin kasi nga po, yung nangyari dito, 36 pages, 18 katao, iisa lang yung kanilang sinumpaan sa laysay. Kaya po kailangan naming himayin. Sana po, pagbalik nila rito sa 17, malinaw na yung istorya. Ibigay na po nila at pumayag sila na maimbestigahan, ma-interview namin isa-isa. If they want the presence of the counsel, papayag po kami. Pero ang magsasalita po sa investigasyon, hindi po yung abogado, yung pong mismo nag-affidavit. Ang presence po ng abogado, just to make sure na yung rights nila will not be violated during the portion questioning. ng investigation po. Bakit po kayo tinawag na kamoteng kahoy ni Attorney Topacio? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ko po alam. Sa akin naman po, hindi na po natin siguro dapat pang bigyan ng pansin yung mga ganyang pananalita. Wala pong puwang yan sa ating pong dissenting bansa natin. Saka nakita nyo naman po, marami naman siyang tinatawag na kung sino-sino. Mahirap naman po yun. Alam naman po natin na si Atty. Topacio, malaking tao yan at magaling na abogado. Inaangaan natin, pabayaan na po natin siya kung anong po opinion niya. Maraming salamat po sa inyong oras, NBI Director Melvin Matibag. Salamat po. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.